siguro wag muna nating sabihin kaagad hanggat walang kasiguraduhan. Katulad po ngayon, i-example ko po, sinasabi tataas ang langis, tataas ang pagkain, tataas ang ganito, tataas ang ganon, mahihirapan na tayo, magkakagulo na. Kapag hindi po napigilan ang mga ganitong klaseng information, nagpapanik po ang tao. Kaya po ang aking mungkahi, na pagka dumating po yung panahon talaga na meron ng tamang ibigay na impormasyon sa tao, doon lamang po ibibigay, doon lamang po ihahayag. Pero hindi po ibig sabihin na magsisinungaling po tayo. Ano? Kailangan lagi pong tapat ang ating ipapahayag sa taong bayan. Napakadami pong halimbawa ang pwede pong ibigay lalo na po sa sitwasyon ngayon. May mga nagsasabi na, hindi, padala na natin yung eroplano, sunduin na natin yung mga kababayan natin. May nagsasabi na mag-land travel tayo. Lahat po ito, sa katunayan, sa katotohanan, pwede nating lahat gawin yan. Pero wala pa tayong opisyal. Kailangan antahin po natin yung opisyal na pahayag na nag-usap-usap na yung mga ahensya ng gobyerno. Hindi po pwede na tatanggapin na lang ng taong bayan ang isang pahayag ng isang ahensya na hindi naman nagkausap yung buong puwersa ng gobyerno. Ang gusto lamang po natin dito, magkaroon muna ng opisyal na pahayag ang gobyerno at yun lang susundin lamang bago nila ibigay. Sa ngayon po, mahal na Senadora, napakadami po. Ngayon lang sa nangyayaring, ang dami pong nagbibigay ng mga impormasyon na mali. Ang iniiwasan po natin, magtuloy-tuloy ang mga ganitong klaseng pagbibigay ng public information na wala naman po talaga silang sapat na kaalaman kung ano talaga yung nangyayari. Ni-example ko lang po yung sa gitnang silangan. Salamat po, Mr. President. Yung inaalala po ng good sponsor na baka maging magulo dahil hindi pa nagkaisa sa ano yung analysis sa sitwasyon, ano yung tamang mga dapat gawin sa panig ng gobyerno, yung mga department, yung mga ahensya niya, mas siguro may kinalaman yun sa pagpapahayag ng bawat tao at saka ahensya sa loob ng gobyerno. And of course, importante na, lalo na sa panahon ng krisis, kung kakayanin, magkaisa at maging maayos yung komunikasyon sa publiko. Pero sa pagkaintindi ko po, itong panukala natin ay mas nakatuon dun sa kalayaan at karapatan ng ating mga mamamayan makuha ang hinihingi nilang impormasyon. Kahit kapag maaring hindi pa ito pinagsamang iisang mensahe lamang mula sa buong gobyerno. Naintindihan ko rin po yung concern ng good sponsor na huwag magpanik ang publiko, makapaghanda tayo para sa tamang pagtugon sa isang krisis. Pero on the other hand, hindi po ba mas makakaiwas sa panic, mas mai-inform yung paghahanda kung makuha nung publiko ang impormasyong ito. Mahingi nila at makuha nila ang impormasyong ito. Halimbawa, yung mga desisyon tungkol sa food importation, hindi ba kung makuha yan ng ating mga magsasaka at mangingisda at yung ating mga consumers, mas pwedeng mapanatag ang loob at mas pwedeng makapaghanda rin sila ano yung panukala nila sa gobyerno. Hindi kaya kapag makukuha ng ating publiko yung mga public health data, ganun din, hindi magpanik kahit sa isang nakakatakot na posibleng health situation, makapaghanda rin na alagaan ang kaligtasan at kalusugan natin. Kung mas makuha ng mamamayan yung mga inflation figures tungkol sa investment contracts, yung debt exposure natin, yung supply chain vulnerabilities, ganun din po, hindi ba't mas hindi sila magpapanik dahil hindi nila alam kung ano ang nangyari at mas makapaghahanda rin sila whether sa isang crisis situation tulad ngayon or dun sa pangmatanggalan nating trabaho na magsulong ng mga reforma, magsulong ng pag-modernize, magsulong ng pagpapayaman sa ating ekonomiya, Mr. President. Tama po.
sumasang-ayon po ako sa inyo. Ang napakaganda po nung binigay niyo pong halimbawa po sa law enforcement sa importation ng mga tinatawag po natin ng mga smuggled goods Siyempre po, halimbawa pagka sa law enforcement po, bago po nila minsan, alam naman po natin ngayon, lalo po ngayon minsan nakapanood ako ng isang hearing sa 19th at sa 20th Congress. Ilang beses binabanggit yung pangalan ng mga smuggler. Ako po, nagsasabi ako sa sarili ko, sana hindi mo na nila binanggit. Kasi kung binanggit nila kagad, yung tao, mag-iingat na. Yung po bang mga ganong klase, may mga pagkakataon na kapag sa law enforcement, imbawa, katulad po na sinabi nyo, sa food, kung sana bago nila sinabi yung tao, hinuli muna nila. Bago nila dinivulge po yung mga pangalan ng tao. At halimbawa din po, sa mga bagay po na kapag hindi pa sigurado, halimbawa po yung Department of Health, meron pong sabihin natin may kinalaman sa health scare. Mahirap din po yung hindi pa sila sigurado sa data, magbibigay na po sila ng information. Yun lang naman po yung akin. Pero dapat, kapag kasigurado na yung informasyon at wala na dapat magpipigil, dapat po nilang ibigay. Ang katunayan nga po, nandito din po sa ating panukala na may mga pagkakataon at mayroong mga kapangyarihan na nakalagay po dito na pwede nang i-waive. Lahat po ng exemption pwedeng i-waive. Katulad po halimbawa, sinabi po ng Pangulo ng Pilipinas, na sabihin na natin yan, wala nang pagtatago pa, hindi na natin kailangan idaan pa yan sa mga ahensya. Halimbawa din po, sinabi din po ng Korte Suprema. At halimbawa din po, tayo po sa Senado. Kapag tayo po ay nagkaisa na hindi, kailangan nang sabihin sa publiko yan, huwag nyo nang itago yan. Kailangan po din yan na mangyari. House of Representatives at mga constitutional commissions. At ito din po, kailangan po lagi ay aprubahan ng mayorya. Kailangan majority po ang nagsasabi. Kasi sa ngayon po, dito po sa ating panukala, ang bawat ahensya, meron po siyang alituntunin na susundin sa pagbibigay ng FOI. Kasi alam naman po natin na dapat pinoproteksyonan din po natin yung... Meron din po tayo kasing mga existing laws na alam naman po ninyo, alam ko po yan na... yung lagi ko po naririnig po sa hearing po ninyo yung data privacy. Opo, na kailangan tingnan din po natin yun, yung data privacy. Hindi tayo basta-basta makakapagbigay ng impormasyon kapag may kinalaman sa personal na kaligtasan ng sino man. Opo. Yung pong mga bagay na siyempre, katulad po ng sinabi nyo kanina, konstitusyon na po ang nagsabi nito. At lagi ko pong sinasabi dito sa ating plenaryo na bigyan natin ng sapat na lakas ang komitiko, yung public information. Dahil nandiyan po yan talaga sa konstitusyon. Pero siyempre po, lagi po natin binibigyan ng importansya din, kahalagahan, yung mga batas na po na umiiral sa ngayon. Na katulad po na nga ng data privacy at higit sa lahat po, halimbawa po, lalo po ngayon sa pinag-uusapan yung mga spying, mga espiya, ganyan. So nagiging exempted po dyan. Kasama na po dyan ng DND. Sa mga intelligence service po natin. Kailangan maging maingat din po ba sa mga pagbibigay ng informasyon. Katulad po nung isang araw, meron akong nagbigay sa akin ng nilabas daw ng isang news agency na meron ng mga nahuling spying, may mga gano'n. Pumasok agad sa isip ko, bakit nung dinadyaryo kagad? Sana, hindi muna nyo ginaryo yan, hindi muna nyo nilabas, para nahuli natin kung sino yung puno. Kasi ang nangyayari po dyan, kung ang huhulihin lang natin lagi yung mga players, hindi natin mahuhuli yung mga brains niyan, wala tayong makukuhang
big fish. Ano? So yun po, may mga pagkakataon na nagiging exempted siya kapag ka merong mas malaki na dapat tayong ma-achieve. Pero siyempre po, sa dulot-dulo, katulad nga po ng sinabi ko, sa kaduluduluhan nito, ang masusunod pa rin kung ano ang dapat ibigay sa taong bayan, kung ano yung hinihingi nilang informasyon. Salamat, Mr. President. And for the record lang po, yung binanggit ng good sponsor na issue, napag-alaman sa Senate Subcommittee on Justice kanina na yung 3 sa 4 na in-identify ng intelligence community na kababayan natin, yan ang masakit, na nag-espiya para sa China, ay nalapitan na ng mga otoridad at umamin sila. At sila na po ay nakipag-cooperate. At kaya tinuturing ng intelligence community na case closed na po yun. In Okay, fact, opo. tinuturing nilang success So, story. po yun. declassified For na the po siya. record Opo. lamang po. Actually, hindi naman nila pinangalanan yung 4 na taong iyon. Pinakilala nila sa ilalim pa rin ng mga alias nila. So, good sponsor, ang layunin po ng FOI ay para palakasin ang partisipasyon ng taong bayan sa policy making ng gobyerno. So, kung hindi po ba baligtad ang ginagawa ng probisyong ito at tila iniiwasan ang opinyon ng publiko sa mga napaka-importanteng diskusyon, Mr. President? Tama po kayo. Alam nyo, sa totoo lang po, parehas nyo po ako. Ayaw ko talaga ng exception. Dapat maging open tayo dahil ako pa nga po ang chairman ng Committee ng Public Information. Kaya lang po talagang meron tayong mga existing na batas na po. Pero ako po, katulad po ng sinabi ko sa inyo sa umpisa pa lang ng ating interpelasyon, ako po suportado ko po kung ano man yung version nyo nga po ng FOI, suportado ko po yan. Kung mamarapatin nyo po, gawin po natin yan. At yan po ang amendment natin na gawin po ninyo. Sapagkat sa akin po talaga, ang pinaka-open na gobyerno, yan ang matino. Maraming salamat, Opo. Mr. President, sa kabukasan ng good sponsor. Halimbawa po, patungkol naman sa law enforcement,